Kapag malaki ang ninakaw, mas malaki ang kabayaran. Naharap sa patong-patong na kaso ang flood control contractors na sangkot umano sa pandaraya sa bidding process. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. Formal nang nagsampa ng kaso ng bid manipulation at bid rigging ang DPWH sa Philippine Competition Commission o PCC. Nag-file tayo ng 12 kaso, 12 cases involving 12 projects involving multiple contractors. Sa unang reklamo, kasama ang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa pangalawa naman, kasama ang Sunwest Inc. at ilang opisyal at empleyado ng DPWH Regional Office 4B. Nabuo ang mga reklamo mula sa mga ebidensyang lumitaw sa mga pagdinig sa Kamara at Senado, maging sa resulta ng investigasyon ng DPWH at Commission on Audit. And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinalize yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila. No? So this is one way na hopefully mas mabilis nating mabawi yung mga ninakaw na pera. We have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kapag nahatulang guilty, magmumulta ang mga akusado ng 110 million pesos para sa first offense at may karagdagang multa sa mga subsequent offenses mula 110 million to 250 million pesos. Sa datos ng DPWH mula 2016 hanggang 2025, ang mga kumpanya ng Diskaya ang nakakobra ng pinakamaraming flood control projects. Kaya ayon kay Dizon, ito ang uunahin nilang imbestigahan. Sa inisyal na kwenta ng DPWH, ang nakubrang 1,214 projects na mga Diskaya ay nagkakahalaga ng 77.934 billion pesos. Kung mapapatunayang maanumalya ang lahat ng mga proyektong ito, pagbabayaran sila ng 300 billion pesos. Nabahagi ni Secretary Dizon na magbibigay ng sulat ang DPWH sa Land Registration Authority na naglalaman ng listahan ng mga bahay at lupa ng mga individual at kumpanyang nasangkot sa issue. Kasama raw ito sa aksyon ng departamento sa pagbawi ng mga hinihinalang nakaw na yaman. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.